Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ngayong pong umaga ay ating pong pag-usapan itong isang napaka-importanting programa ng ating gobyerno. At tiyak, nakaka-relate ang marami sa nararamdaman nilang pagkadismaya. Matapos maging viral ang eksenang na kung saan si Vice President Sara Duterte ay in-interview at tinanong tungkol dito sa Pax Silica. Yung tipo bang nag-iintay ka ng malalim na economic breakdown mula sa pangalawang pinakamataas na pinuno, ang Vice Presidente. Tapos pagkatapos siyang tanungin kung ano ba tong Pax Silica at ano ang kanyang masasabi tungkol dito sa economic program na ito ng ating Pangulo, ang isasagot niya sa inyo ay, ano? Pax Sili? Ano yung Pax-Sili? Ano yung Pax-Silica? Parang ganon ang dating ang ating pangalawang Pangulo. Parang imbis na AI industrial hub ang napag-usapan, nag-order bigla ng bagong fusion dish sa Bicol Express. Parang mas malinaw kung bakit nakakabahala at nakakatawa ng sabayang nangyari. So, for this reason, ihimayin po natin ito ng simpleng-simple para maintindihan ng ordinaryong tao at yung mga interesado dito sa Pax Silica ay para naman hindi maging tanga. Katulad ng iba na kapag tinatanong ay walang maisagot tungkol sa napaka-importanting programa ng ating pamahalaan. Ang tanong, ano ba talaga ang Pax Silica at bakit ito mahalaga? Ito po ay na-discuss ko na noong isang araw, pero mukhang kukunti ang nakapanood. Pero ngayon mukhang marami ang naging interesado, kaya uulitin ko po ang pagpapaliwanag. Para hindi naman tayo magbukhang naghahanap lang ng maanghang na sili, narito ang mabilisang pagpapaliwanag tungkol kay Madam Pax Silica. Alam niyo po, itong Pax Silica hindi ang pagkain, ha? Akala niyo pagkain o isang uri ng brand ng cellphone. Ang Pax Silica po ay isang international na economic at technology agreement. Alyansa din yan ng mga progresibong bansa sa pamumuno ng United States of America. Kasama ang mahigit 20 na bansa. Kasama siyempre ang Pilipinas ngayon. Andiyan dyan ng Japan, andiyan dyan ng South Korea, Australia, Canada, UK. Lahat ng progresibong bansa. So tungkol saan ito? Ang salita pong silika ay galing sa silicon, ang batayang sangkap sa paggawa ng microchips, yung mga microchips, no? Semiconductors at AI infrastructure. So, Pax Silica, silicon. Kaya nung nakaraang vlog ko, binabanggit ko yung ang Pilipinas ang susunod na Silicon Valley, no? Pattern after California's Silicon Valley. So, bakit malaking bagay ito sa Pilipinas? Kasama nito ang plano para sa 4,000-hectare Economic Security Zone sa Luzon Economic Corridor. Parang ito yung magiging sa New Clark City sa Tarlac na magiging parang techno hub diyan. Dito itatayo ang mga AI data center at manufacturing hubs na inaasahang magdadala ng libo-libong trabaho at bilyong-bilyong foreign investments. Try to imagine, papasok ang foreign investment, maraming dolyares, no? Magtatayo ng negosyo diyan sa New Clark City at daan-daang libong trabaho ang ibibigay sa mamamayang Pilipino. Sa madaling salita, major economic initiative to na konektado sa pambansang seguridad at hinaharap ng teknolohiya sa bansa. Major economic program to ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Napakaganda. Kung ito ay kayang-kayang ipaliwanag ng Pangulo sa 1 hanggang 1 oras at kalahati, bakit ng pangalawang Pangulo ay hindi man lamang nakapagbangkit ng kakarampot kung ano ito, itong pagsilikan ito. Pangalawang Pangulo, hindi alam ang pagsilikan. Ano to? Pagsili? Mula economics hanggang naging culinary arts tayo. Mula sa napakalaking economic program ng Pangulo, no? Napunta sa kusina, Pax-Sili, culinary arts tayo ngayon. Nako, kapag ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa ay natanong tungkol sa isa sa pinaka
malaking usapang pang-ekonomiya? At ang sagot ay tila nalito sa hayop. Facts eh. Anong nasa isip niya? Facts. No? At sa pampaanghang, sili. Mahirap talagang hindi mapapakamot ng ulo. Kahit sino. Anong klaseng opisyal meron tayo ngayon? Walang iniisip. Patayan. No? I can hire a person worth 5,000 pesos, no, para makapagpapatay ng isang tao katulad ng kanyang, kunwari, kung nangangaliwa ang kanyang asawa. Dito para kang pumasok sa thesis na dumidepensa ka tapos tinanong ka tungkol sa macroeconomics. Tapos ang sagot mo, ano yun? Panibagong flavor ng macaroni? Ibang klase ang ating pangalawang Pangulo. Paano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan ang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Di ba? Kasi ganito yan. Ganito yan, kuya. Bilang Vice President, hindi pala kuya, ganito yan, ate. Bilang Vice President, at isa sa mga pangunahing pangalan na madalas nababanggit kapag pinag-uusapan ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Inaasahan ang mataas na antas ng statecraft at kaalaman. Siyempre, anong kaalaman ang inaasahan natin sa pangalawang Pangulo ng ating bansa? Yung mga about foreign trade deals at geopolitical alignments, no? Lalo na kung ito ay may kaugnayan sa Amerika at sa China. Trend sa pambansang ekonomiya at mga proyektong magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino ang usapin tungkol dito sa pagsilikan natin, no? At kung maririnig natin sa pangalawang Pangulo na tong facts, na parang ang dating sa atin tungkol sa hayop, tapos nagsili tungkol sa sili sa Bicol. Anak ng teteng, anong klaseng pinuno ang aasahan natin sa 2028? Nakakatakot, no? Di ba? Kapag ang isang leader ay walang idea sa mga ganitong klaseng usapin, dalawa lang ang karaniwang hinala at duda ng ating mamamayan. Ano yung una? Pabaya ang kanyang briefing team, di ba? Hindi man lang siya binigyan ng quick flashcard bago humarap sa publiko o reporters. Pinagmayayabang mo, hindi ka nakikinig sa SONA. Pagkatapos ngayon, akala ko alam na alam ninyo ang tungkol sa SONA dahil dapat alam mo ang nangyayari sa ekonomiya, sa politika at sa lahat ng bagay, sa lahat ng sulok ng ating bansa. Tapos hindi mo alam yung paksilika. Di ba? So pangalawa, kulang ka sa interest sa economic policy. So what will happen if you become the president if you do not know the economic policy of the previous administration and the future administration? Mas nakatuto kasi sa politika kaysa sa mismong mga programang pangkabuhayan ng bansa. Abay, hindi pwede yun. Kaya mag-isip-isip kayo yung mga medyo panatiko ng mga Duterte. Hindi pwedeng ganyang klaseng leader. No? Paano na lang kung naging Pangulo yan? Sige nga, tatanong ko sa inyo. Paano kung naging Pangulo yan? Ang Pangulo po ng bansa ang humaharap sa mga foreign investors. Para kasing sales naman ng Pangulo biyahe ng biyahe yan nag-iimbita ng mga kalakal o puhunan na maglalagay dito sa ating bansa. Umaharap yan sa mga world leaders, international summits, at kung ano-ano pa. Kung sa tanong pa lang tungkol sa paksilika ay, ang isasagot ng pangalawang Pangulo ay, I cannot comment on that. Next question, please. Agad ang huling linya, nakakabahala yan, nakakakaba. Isipin niyo kung paano makikipagnegosasyon sa mga pandaigdigang pagtitipon, kapag technology at international trade ang nakahain sa talakayan. Uupo ka sa conference room, no, may agenda diyan, tapos titingnan mo, hindi mo alam ang pag-uusapan doon. Di magmumukha kang eng-eng doon sa harapan ng mga world leaders. Ano na lang ang mangyayari?
Di ba? So, yung ganitong klaseng mga leaders na walang naiintindihan tungkol sa pamamalakad ng ating bansa, pwede pa bang ma-resolve ba yan? Pwede pa ba natin makorek yung mga ganyan? Ba hindi, ako, pipili na lang ako ng iba. Ang ilang taga-suporta, no, ay magsasabi na hindi naman daw hawak ng BP ang economic portfolio ng Kamara o ng Malacanang. Kaya natural lang na hindi siya pamilyar sa lahat ng jargon. Economic jargon naman tayo ngayon. Isang araw, legal jargon ang ating pinag-uusapan. Ngayon, economic jargon. Sa panahon ngayon, kung saan ang ating pong ekonomiya ay nakatali sa artificial intelligence, sa AI, at sa patuloy na sumusulong na advanced technology, ang paksilika po ay hindi na lang basta technical jargon. Isa na itong pambansang usapin sa balita. 2 days ago, binlog ko to mukhang bihirang naging interesado kaya uulitin ko ngayon. Hindi naman masamang mag-demand ang mamamayan na ang ating mga leader ay maging bulat, handa, at laging may baong kaalaman sa mga isyong humuhubog sa ating kinabukasan. Di ba? Panoorin niyo yung nagba-viral ngayon na interview, no? Kung saan natanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa paksilika, no? Kung saan she declined to comment on Paksilika Initiative. Yun nga sabi ko sa inyo, nung isang araw, binlog ko to, parang mismo ng ating mga mamamayan, parang walang interest na manood. I think it was only 6,000 to 7,000 views, pero hindi pinansin. Akala siguro, hindi natin masisi kung sa ordinaryong tao, hindi mo masisisi kasi ano ba yung Paksilika? Wala akong pakialam yun, hindi ko papanoorin yan. But this time, nag-trending. At napatunayan natin, hindi nag-aaral ng assignment ng ating Vice Presidente. So ngayon, napakahalaga pong mapanood, no, ang bidyong ito dahil ipinakikita nito ang mismong aktual na naging sagot ng Vice Presidente nang tanungin siya hinggil sa naturang AI at Economic Initiative sa The Hague, Netherlands. So anong ginagawa ng Vice Presidente? Hindi ba siya nakinig talaga? Hindi man lang siya binigyan ng kanyang economic advisors, technical team after the SONA na, Madam Vice President, no, you should and you must read this speech of the President regarding Paksilika, no, regarding the future plans of the President and the past accomplishment of the President. You should know, di ba? Dapat alam mo yan kasi Vice Presidente ka. Kese hodang oposisyon ka, kese hodang kakampi ka ng Presidente. Regardless kung ano ang pananaw mo sa pamamahala ng ating Pangulo, kinakailangang malaman mo ang tunay na estado ng ating bansa. Dahil kung sakasakaling bigla kang naupo sa posisyon na yan, ano ang gagawin mo? Paano mo ipagpapatuloy ang mga programang napakagaganda at magbe-benefit ang ating mga mamamayan? Paano mo ititigil mga programa na mga gastos lamang? No? Paano ka bubuo ng panibagong programa naman na mag-jive sa mga economic programs ng nakaraang administrasyon na pwedeng pakinabangan pa rin at mag-jive nga doon sa iyong mga next economic programs. Kung gano'n ang sagot ng pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, ano ang ating aasahan kung sakasakaling siya ay mauupo sa pinakamakapangyarihang posisyon sa ating pamahalaan? Wala. Uupo ka lang dahil gusto mong maging presidente? Uupo ka lang because you are very interested about the powers of the chief executive. Pero wala kang naiintindihan kung paano patatakbuhin ang economic programs of the government. Abay nga tayong lahat dyan. No? Baka mamaya yung bigas na 50, 60 pesos per kilo ay maging doblado o triple ang halaga. Pag ganyan ang pinuno na mamamahala sa ating bansa, abay nakakatakot po. Ito, hindi ako namumula o namimintas. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Na hindi pwedeng maging presidente o pinuno o leader ng ating bansa ang isang tao na walang
kahit kakarampot na kaalaman sa mga basic policy of the government. Ayan ang napala ng isang tao o ng mga leaders of the opposition na sasabi, ay hindi kami makikinig sa sona ng presidente, wala naman kaming mapapala dyan. O ngayon, in-interview kayo on the spot, wala kayong maisagot. Wala kang kamalay-malay that the president is trying, no, to improve the economic plight of the people. Na merong isang programa na magbibigay ng estado sa ating bansa, no, na parang maikukumpara sa status ng Singapore, Japan, South Korea, Canada, UK, no, at ng iba pang mga progresibong bansa sa Europa. Wala kang kaalam-alam kasi hindi mo pinag-aaralan ang salita ng isang pinunong nagsusumikap upang mapaganda ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon dito sa ating bansa, particularly ang ating mga kabataan. So, nandito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.